Po ba nabuo ang Petron, magkano at bakit binenta ito ng ating gobyerno at ano sana ang pakinabang natin kung hawak pa ito ng bayan? Madam at mga boss, magtimpla muna kayo ng kape dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pinakamalaking sayang sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil kung alam lang ng bawat Pilipino ang totoong kwento ng Petron, paniguradong araw-araw tayo magwawala sa kalsada. Hihimayin natin yan ng detalyado. Umpisahan natin sa simula. Paano ba nabuo ang Petron at magkano ang ginastos ng gobyerno dyan? Idol, bumalik tayo sa taong 1973, panahon ng martial law. Nagkaroon ng matinding oil crisis sa buong mundo. Walang pambili ng gas, pilang mahaba sa mga gasolinahan. Para hindi bumagsak ang ekonomiya natin, nagdesisyon ang gobyerno noon na bumuo ng PNOC o Philippine National Oil Company. Binili ng gobyerno natin yung kumpanyang ESO Philippines at yung refinery nila sa Bataan. Magkano ang ginastos ng kaba ng bayan? Nasa $20 million lang noon o halos barya lang kung ikukumpara sa halaga nito ngayon. Pinalitan nila ang pangalan, ginawang Petrophil hanggang sa naging Petron. Naging sariling tangke ng bayan natin yan. Bilib ka na sana, idol, no? May sarili na tayong dambuhalang kumpanya ng langis. Pero teka, heto ang trahedya. Bakit nawala sa atin? Sino ang nagbenta at magkano pinagbayaran sa atin? Fast forward sa taong 1994, panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos o FVR. Lubog daw sa utang ang Pilipinas at kailangan nating magbayad. Anong naisip nilang solusyon? Ibenta ang mga ari-arian ng gobyerno. Ang tawag dyan ay privatization. Dito tayo magkakaalaman ng numero. Ibinenta nila ang 40% ng Petron sa mga dayuhan, ang Saudi Aramco. Magkano ang binayad ng Aramco sa gobyerno? Umabot sa $502 million o humigit kumulang 13 billion pesos noon. Tapos, yung isa pang 20%, ibinenta nila sa publiko sa pamamagitan ng stock market o IPO. Magkano ang nakuha ng gobyerno doon? Humigit kumulang 9 billion pesos. Sa madaling salita, pinakawalan natin ang nag-iisa nating panangga sa pagtaas ng presyo ng langis para lang kumita ng mahigit 22 billion pesos na ipinangbayad sa utang na hindi naman pinakinabangan ng taong bayan. Paano naman ito napunta sa kamay ni Ramon Ang o RSA? Noong 2008, umalis ang Saudi Aramco at ibinenta ang shares nila sa isang foreign investment group na tawag ay Ashmore. Pero hindi nagtagal ang Ashmore. Noong 2010, pumasok na sa eksena ang SMC o San Miguel Corporation na pinamumunuan ni Boss RSA. Binili ng San Miguel ang malaking porsyento ng Petron mula sa Ashmore at sa gobyerno. Magkano ang binayad ni RSA at ng SMC? Idol, umabot lang naman sa mahigit $1.5 billion o halos 68 billion pesos noon para makuha ang majority control. Mula sa pagiging pag-aari ng taong bayan, naging pag-aari ng mga dayuhan, hanggang sa naging korporasyon ng isang dambuhalang bilyonaryo. Ngayon, heto ang pinakamasakit na bahagi mga boss at madam. Isipin nyo to, paano kung hindi binenta ni FVR ang Petron? Paano kung na-manage to ng maayos ng gobyerno natin na walang korupsyon? Ano sana ang maitutulong nito sa Pilipino ngayon? Una, sana may Petronas din tayo. Tignan nyo ang Malaysia, hawak ng gobyerno nila ang Petronas. Kaya kapag nagwawala ang presyo ng langis sa world market, kaya nilang protektahan ang mga mamamayan nila. Mura ang gas nila. Kung hawak natin ang Petron, pwede sanang isubsidize o ibagsak ng gobyerno ang presyo ng diesel para hindi magtaas ng pamasahe ang mga jeep at bus. Hindi sana namumulubi ang mga chuper natin. Pangalawa, sana nakontrol natin ang monopolyo. Kapag may sariling gasolinahan ang bayan na nagbebenta ng mura, mapipilitan yung ibang mga dambuhalang kumpanya na magbabari ng presyo para makipagkumpetensya. Tayo sana ang nagdidikta ng presyo, hindi sila. At pangatlo, ang bilyon-bilyong kita ng Petron taon-taon, saan sana pupunta? Imbes na mapunta sa bulsa ng iilang mayayamang pamilya at stockholders, diretso sana yan sa kaban ng bayan. Pampagawa sana yan ng mga libreng ospital, pambili ng mga gamot at pangpondo sa edukasyon ng mga kabataan. Ang Petron sana ang pinakamalaking gatasan natin. Pero sa halip, tayo ang ginawang gatasan. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit tuwing Martes wasak ang bulsa natin hanggang sa huling patak. Nasa atin na sana ang ginto. Hawak na sana natin ang manibela ng sarili nating ekonomiya, pero ibinenta pa ng mga politiko para sa panandalyang solusyon. Ginisa nila tayo sa sarili nating mantika. Kaya kung tatanungin nyo ako sa ginawa nilang pagbenta sa nag-iisang tangke ng bayan na pag-aari nating lahat, ang tawag dyan, pinuhunan ng bayan, pero mga bilyonaryo ang nakinabang.